and death of Jesus were according to God's plan of salvation. Because Jesus was obedient to the Father, God raised him up and made him the source of our salvation. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate's presence. When he had decided to release him, you denied the Holy and Righteous One, and asked that a murderer be released to you. The author of life you to put to death, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand, through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your face shine on us. Lord, let your face shine on us. When I call, answer me, O my just God. You who relieve me when I am in distress, have pity on me and hear my prayer. Lord, let your face shine on us. Know that the Lord does wonders for his faithful one. The Lord will hear me when I call upon him. Lord, let your face shine on us. O Lord, let the light of your countenance shine upon us. You put gladness into my heart. Lord, let your face shine on us. As soon as I lie down, I fall peacefully asleep for you alone. O Lord, bring security to my dwell. Lord, let your face shine on us. For the second reading, John instills confidence in the hearts of sinners. God the Father is ready to forgive us because in the risen Christ, we have a powerful intercessor before God's throne. A reading from the first letter of St. John. My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. The way we may be sure that we know him is to keep his commandments. Those who say, I know him, but do not keep his commandments are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him. The word of the Lord. Thanks be to God.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The two disciples recounted what had taken place on the way and how Jesus was made known to them in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. And he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see me. Because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. And he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Matanong ko lang, natanong na po ba kayo ng mga tanong na ang sagot ay obvious naman? Halimbawa, 5 buwan ka nang nagdadalang tao, may magtatanong sa iyo, "Buntis ka?" Sarap sagutin, "Nakalunok lang ako ng 1 buong pakwan." Nakailang hakbang ka na ng baitang sa hagdan. May magtatanong pa, "Papanig ka?" Sarap sagutin, "Hindi, nag-exercise lang ako. Ito nga, pababa na ako eh." Nakita nang nag-iisa ka, itatanong pa, "Wala kang kasama?" Sarap sagutin, "Hindi, ayan si Ani oh. Meet Ani, anino ko." Tatawagan kang landline, "Pre, kamusta na? Saan ka?" Sarap sagutin, "Nandito ko sa palengke. Dala ko yung landline namin." Alarky. It's either kasi nanloloko sila o hindi nila alam ang sinasabi nila. Sinabi ko ito kasi parang may ganitong tanong ang ating Panginoon after His resurrection. Mga tanong na ang kasagutan, siguradong kanyang alam. Natatandaan ninyo, nang una siyang magpakita kay Maria Magdalena, ano ang tanong niya kay Maria Magdalena? "Why are you weeping? Ba't ka umiiyak?" Alam naman niya na akala ni Maria Magdalena, patay pa rin siya at ninakaw ang bangkay niya. Nang magpakita siya sa 2 disipulo papuntang Emmaus, ano ang tanong niya? "Anong pinag-uusapan ninyo?" Alam naman niya, ang pinag-uusapan nila ay siya. At ang disappointment nila sa pagkamatay niya. At ngayon sa ating ebanghelyo, anong tanong ni Kristo? "Why are you troubled?" Alam naman niya na aligaga pa rin sila dahil hindi nila alam kung nasaan ang bangkay niya at nag-aalala pa rin sila sa safety nila. Anong mga tanong ito? Sige nga, nanloloko lang ba siya? Hindi ba niya alam ang tinatanong niya? Well, brothers and sisters, tandaan natin, si Jesus ay hindi po pwedeng manloko. At hindi siya nag-aaksaya ng kanyang laway para sa kahit isang salita na walang kwenta. Lahat may purpose ang sinasabi niya. Salvific lahat ang sinasabi niya. Kaya may dahilan kung bakit ang mga ito ay tinanong niya. May magandang dahilan. At yung magandang dahilan na yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanila na tinanong niya. He wanted them to come back into their senses. Naranasan niyo na po siguro nung bata kayo, na habang kulog ng kulog, kidlat ng kidlat, takot na takot ka. Either nanay mo, yung tatay mo, yayakapin ka, sabihin, "Oh ano, ito na ako. Kanang matakot." O hindi ba, nawawala ang takot mo? O kaya something bad happened to you.
Mukmukan ng mukpok, umiiyak ka. Someone na very close to you, sasabihin sa'yo, ka nang umiyak, tahan na, nandito kami para sa'yo. Di ba tumatahang ka? Ito ang dahilan kung bakit nagbigay si Kristo sa kanila ng mga katanungan na ang sagot ay alam na niya. Kasi gusto niyang sabihin kay Maria Magdalena at sa mga alagad niya, oo, naintindihan ko kung bakit nalulungkot kayo, kung bakit natatakot kayo, pero eto na ako. Buhay na ako. Ano pang ikatatakot ninyo? Ano pang ikalulungkot ninyo? So Jesus wasn't telling them, hindi valid ang lungkot ninyo. Wala akong pakialam sa takot nyo. Merong pakialam si Kristo. Meron. It's just that gusto niyang i-shift ang kanilang focus mula sa mga bagay na ikinalulungkot at ikinatatakot nila papunta sa katotohanan ng muling pagkabuhay niya na dapat na nilang ikasiya at ikapayapa ng isip at puso nila. Nandito na ako, buhay na ako. Bakit malulungkot, matatakot pa kayo? Yun ang gusto niyang isiksik at ipaunawa kay Maria Magdalena at sa kanyang mga disipulo. Kaya niya tinanong ang mga obvious na tanong na ito. Ang sabi sa 1 John 4 verse 4, the one who is in us is greater than the one who is in the world. The one who is in us, Jesus Christ. The one who is in the world, the enemy, Satan, the devil. The one who is in us is greater than the one who is in the world. Yes, pwedeng Satan is more powerful than us kung tayo lang. But John is very quick to remind us, we are not alone. At mas hamak ng makapangyarihan, siya nakasama natin na nasa sa atin kaya sa anong kapangyarihan ng demonyong pwedeng bumalot sa buhay natin. Kaya nga in the same chapter of 1 John 4, sa verse 17, ay idudugtong ni John, as He is, as Jesus is, so we are in the world. Which basically means, kung napagtagumpayan ni Kristo ang demonyo, ang tukso, ang kasalanan, ang paghihirap sa mundong ito, maging ang kamatayan, pagtatagumpayan din natin kasi kasama natin si Kristo. Yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Kita niyo? Bagamat sinabi ni San Pedro sa mga Hudyo, ang laki ng kasalanan ninyo. Pinatay niyo si Kristo, ang Mesiyas, ang sugo, ang mahal ng Diyos, ang anak ng Diyos. Pero may pag-asa pa kayong magbalik loob at magbago. You see? Ito rin ang sinasabi sa ating second reading. Huwag tayong magkasala. Pero kung magkasala man tayo, huwag tayong mag-alala dahil may tagapamagitan tayo. May tutulong sa ating makapagbago, si Kristo. May tumubos sa kasalanan ng mundo, si Kristo. Yan ang din sinasabi sa ating ebanghelyo. Kasi sinasabi sa ating ebanghelyo in a very meaningful manner kung paano binuhay muli ni Kristo ang mga disipulo. Sapagkat dahil sa matinding takot at lungkot ng mga ito, ay parang naging libingan na nila yung pinagtataguan nilang kwarto. In other words, may pag-asang dalalagi ang muling pagkabuhay ni Kristo. There is something to be excited about. Kahit wala ka pa rin anak, kahit may sakit ka pa rin, kahit may problema pa rin sa pamilya, kahit may problema pa rin sa finances, there is something to be excited about. There is something to look forward to. Ano man ang problema sa buhay mo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito, you are witnesses of these things. Tayo ang magpapatotoo. Paano nating patototohanan na si Kristo ay totoong makapangyarihan, totoong mapagmahal, kung hindi natin ito mararanasan sa ating buhay? We need a testimony. We need something like yung sinabi ng bulag sa mga Pariseo. Nang tinatanong sila anong opinion nila kay Kristo. Anong sabi ng bulag? Ewan ko. Basta ang alam ko, bulag ako dati. Ngayon nakakakita na ako. We need something like that in our life para tayo makapagpatotoo. Basta alam ko, adik ako noon, pero hindi na ngayon dahil nakilala ko na ang Panginoon. Basta alam ko, wala kaming anak, pero masaya pa rin kami. Nagmamahalan kami. Naglilingkod pa rin kami. Dahil sa Diyos ay malapit kami. Ewan ko basta, ang alam ko may bisyo ako noon, pero wala na ngayon dahil nakilala ko ang Panginoon. Ewan ko, alam ko may sakit ako noon, pero wala na ngayon. Dahil sa tulong ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng ganire para tayo makapagpatotoo. Kaya ano man ang problema mo, there is something to look forward to be excited about. May pag-asa. Ano man ang problema, yun ang dala ng muling pagkabuhay niya.
Kasi kahit kamatayan, nagawa niya ng paraan, ano ang hindi niya kakayanang gawa ng paraan para sa ating kabutihan? At patototohanan natin kahit kanino yan, kahit sa ating sarili. Dumating man yung pagkakataon na magkaroon pa tayo ng ibang problema, babalikan natin yung mga problema natin previously, nalalampasan natin sa tulong ng Diyos. At ang sasabihin mo lang, natulungan niya ako dati, tutulungan niya rin ako ngayon. Ganun lang ngayon. Kasi hindi nagbabago ang Panginoon. Lampunin niyo. Ang isa sa mahirap sa problema, yung parang walang katapusang problema. Okay lang yung problemang dadaanan, pero pag matagal na, ay talaga nakapawala na ng pag-asa. Kaya nga, according sa ilang survey, experts have found out na mas malaki yung rate ng mga nagpapakamatay tuwing Lunes kaysa sa ibang araw. Hindi masyado sa Biyernes, kasi kapag Biyernes, TGIF, weekend, break time, happy hour, happy time, bonding time, barkada time. Parang natatapos panandalian yung problema, yung work, pero pagdating ng Lunes, kayod na naman, problema na naman, aral na naman, negosyo na naman. Kaya matindi raw yung rate ng mga nagpapakamatay tuwing Lunes kasi parang wala nang katapusan. But the resurrection of Jesus tells us that there is an end to all our suffering. Hindi lamang pag namatay na tayo, kundi habang nabubuhay pa tayo, sapagkat ito yung sinabi ko minsan sa inyo, sa sermon ko. Habang tayo nabubuhay, pwede na tayong makaranas ng pagkamatay. Dahil sa mga problema sa ating buhay, pwede na tayong makaranas ngayon pa lang, therefore, ng muling pagkabuhay. Because the truth is, you don't have to suffer a lot. Hindi natin kinakailangang magdusa dahil sa anumang problema, in as much as ang Panginoon ay ating kasama. O hindi ba, katulad ng example natin kanina, natatakot ka kasi kumukulog, kumikidlat. Nang yakapin ka ng nanay o ng tatay mo, o hindi ba, hindi ka na natakot o nabawasan na yung takot mo. Pero chances are, hindi agad tumigil yung kidlat. Hindi agad tumigil yung kulog. Hindi nagkailaw o nagkakuryente agad. At tulad ng sabi rin natin kanina, pwedeng nalulungkot ka, something bad happened to you or to your family. May nag-console sa'yo, tumahang ka. Pero hindi suddenly naging maayos ang buhay mo. In the same way, na matapos masigurado ni Maria Magdalena at ng mga alagad, na muling nabuhay nga si Kristo. Kapatid, inusig pa rin sila. In fact, marami ang pinatay sa kanila. But they had joy. They had peace in them because they really believed and they really felt Jesus was with them. Hindi natin kailangang magdusa sa problema. Pwede tayong malungkot, pwede tayong mag-alala, pwede tayong masaktan, pansamantala. Pero hindi dapat yung pagdurusa na parang wala ng pag-asa. Mahirap pagdusa, yung parang wala ng pag-asa. Kasi parang wala ng katapusan talaga. Kasi habang kasama natin si Kristo, at tulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, kung talagang sumusunod tayo sa Kanya, kung talagang nagmamahal tayo sa Kanya, mararamdaman natin ang pangako niya. Sa Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. May mangyayaring maganda kapag ang ating buhay ay nasa mga kamay niya. Ang problema, mas pinakikinggan natin madalas ang sigaw ng demonyo kaysa ang bulong sa atin ni Kristo. You might ask, Father naman kasi, kung bakit mas malakas talaga yung sigaw ng diablo. Wala nang magandang mangyayari sa'yo. Hindi ka na makakaahon sa kalagayan mo. Hindi ka nagagaling. Hindi na maayos ang buhay mo. Kumpara sa bulong ni Kristo sa akin. Mahal kita. Hindi kita pababayaan. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but plans to give you hope in the future. I'm with you. Kung sana isigaw niya, parang mas marinig ko, hindi ang diablo kundi siya. Matanong kita, kailan ka ba sumisigaw? Di ba kapag malayo ang kausap mo? Kailan ka bumubulong? Pag malapit lang yung kausap mo? O kaya kung gusto mong mas lumapit sa iyo yung kausap mo, ano nga yun? Kapatid, kung nasa sa atin si Kristo, hindi makalalapit sa atin ang demonyo. Kaya sisigawan niya tayo, walang mangyayaring maganda sa hindi ka mahal ng Diyos. Puro kamalasa na lang yan. Wala silang utang na loob sa'yo. Magpakasama ka na lang. Kasi
Nasa sa'yo si Kristo. Ang tagal mo nang nagsisimbi. Ang tagal mo nang nagpapakabuti. Ang tagal mo nang sumasama sa Kanya. Ngayon ka pa ba niya iiwan? Kung siya ay mabuti sa masasama, sa'yo pa kaya? Kaya mas malakas yung sigaw. Ay, malayo sa'yo ang dyablo, hindi makalapit sa'yo. Pero kaya mas malakas yung sigaw, pinakikinggan mo. Kaya bumubulong lang sa'yo si Kristo. Kasi siya ay nasa sa puso. Malapit na siya sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, siya ang pakinggan mo. Yung bulong niya, hindi yung sigaw ng dyablo. Pag pinakinggan mo yung bulong niya, kapag pinanghawakan mo, kahit minsan mo lang marinig ito. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Minsan nasabi niyang mahal ka niya, hindi na magbabago yun. Panghawakan mo yun. Pag pinanghawakan mo yun, hindi mo man na marinig kahit ano ang sigaw ng dyablo sa'yo. Besides, hindi makikipagpalakasan ng sigaw o ng boses ang Diyos at dyablo. Kasi ina-expect niya sa dami ng mga mabuting ginawa niya sa iyo. Ina-expect niya siyang paniniwalaan mo. Ina-expect niya by this time alam mo na kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Ano? Dyablo ang magsasabi ng totoo? Kilabutan tayo. Besides, kung isisigaw mo pa yung tanong, mahal mo ba ako? Eh hindi ka talaga makakarinig ng sagot. Kasi obvious na yung sagot. Look at my hands. Look at my feet. Look at my sight. Hindi mangyayari ito kung hindi kita mahal. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Mahal ka ng Diyos at marami siyang languages of love. Huwag kang mag-focus sa isa. Hindi lang isang paraan ng pagkaparamdam niya ng pagmamahal niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad sa aking pagtutuda. Patawad sa pagtatampo ko sa iyo. Patawad sa pagsusumpat ko sa iyo. Masyado kong pinakikinggan ang sigaw ng kalaban. Pasensya na, Panginoon. Masyado lang akong pinanghihinaan ng kalooban. Mula ngayon, ang pakikinggan ko ay ang bulong mo. Yung kahit minsan mo lang sa aking ibinulong, babalikan at babalikan ko yon. Kasi alam ko, hindi ka nagbabago ang aking Panginoon. But please help me, Lord? Hindi ganun kahirap ito. Tulungan mo kung paniwalaan ang mga sinabi mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa natin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Mahal ka ng Diyos, paniwalaan mo yan. Hallelujah!
purihin ang Diyos. Maniwala ka at this very moment, tinatanong ka ng Diyos, bakit ka natatakot? Bakit ka nalulungkot? Ba't ka nagdududa? Eto ako! Buhay ako sa buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta pabayaan mo kung maging Diyos ng buhay mo. Pabayaan mo kung gumalaw sa buhay mo. Sumunod ka sa mga gusto ko. Kung lalapit ka kay Jesus, ang biyaya ay mas aahos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gagawin kanyang patotoo ng kabutihan niya, ng pagmamahal niya. Basta huwag kang magkagalit, magtatampo, magdududa sa Kanya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen.